Sabi nila, kung ayaw mong kumain ng gulay at prutas, drink your fruits and vegetables. Pero meron dalawang pamamaraan yan, blending at juicing. Anong pagkakaiba? Ano ang mas okay? Alin ang mas dapat mong piliin? Halikayo, pag-usapan natin. For the record lamang ha, bago pa po ninyo ma-misinterpret, hindi ko sinabing parati kayo mag-blend o mag-juice ng gulay at prutas ninyo. Mas okay pa rin talaga ang pagkain ng gulay at prutas na as in ginunguya-nguya ninyo. Pero kung makakatulong po na madagdagan ang inyong intake ng vitamins at minerals na makukuha ninyo sa gulay, ang pagpe-prepare ng mga yan na para mainom ninyo, well and good. Better na yan kaysa sa naman hindi kayo makakakuha ng sapat na vitamins and minerals at iba pang micronutrients throughout the day. Pag-usapan po natin itong blending at yung juicing nga. Malaki po ang pagkakaiba nitong dalawa. Doon muna tayo sa juicing. Kapag ka po nagjujuice tayo ng inyong mga gulay at prutas, basically, mas pinipino po ito at mas concentrated ang makukuha ng inyong vitamins and minerals dito. Dahil dyan, mas mabilis ninyong ma-absorb ang nutrients. Pero ang problema naman dyan, kadalasan din po, mas marami itong simple sugars na nakakasama at natatanggal na po yung fiber na essential sana for healthy digestion, pagkontrol ng blood sugar at pagpapababa ng risk ng heart disease. Doon naman po tayo sa blending. Sa blending po, nare-retain ang fiber at nakatutulong sa healthy digestion at naroon din po ang mga antioxidants na makukuha nyo rin sa mga pinanggalingang fruits and vegetables. Although nasabi natin kanina na mas concentrated na nakukuha nating vitamins and minerals kapag juicing ang ginagamit natin, hindi lamang naman po yun ang kwentong kinakailangan pagtuunan natin ng pansin. Ang kalusugan ng tao ay hindi ganyang kasimple. Kung titingnan po natin ng mas buo ang mga bagay-bagay dito, mas kinakailangan pa rin po natin ng fiber na mahalaga sa digestion at sa health. Yung soluble fiber na makukuha natin mula sa prutas at gulay tulad ng mansanas, ng carrots, citrus fruits at iba pa ay nadidissolve sa tubig at nakapagpapabagal kaunti ng digestion kaya nakatutulong po sa pagmamanage ng blood sugar. Yun namang insoluble fiber mula sa mga gulay tulad ng cauliflower, dark green leafy vegetables, and the like ay nakapagdadagdag po ng bulk sa dumi kaya nakakastimulate ng intestines para gumalaw ng tama ito. Bukod po sa mga yan, mahalaga din yung mga antioxidants na makukuha natin mula sa pulp ng mga gulay at prutas. Makukuha mga yan mula sa fibrous membranes ng mga prutas at makatutulong pa para labanan ang inflammation na mayroon po sa katawan natin. Kaya naman, ang takeaway natin dito ay okay naman po yung juicing paminsan-minsan pero between the two, mas mainam po ang blending dahil naririyan pa rin po yung iba pang mga compounds na mahalaga din sa ating mga kalusugan. Kumbaga, best of both worlds although meron lamang konting pulpy texture na po pwedeng maging hindi appetizing para sa ilang mga tao. Ganun pa man, ang suggestion naman din natin, mapa-juicing man yan o mapa-blending, iwasan ang paglalagay ng dagdag asukal. At ayun, sabi ko nga po sa inyo, naririto lamang naman ako para magpaliwanag ng mga medyo nakakalitong bagay sa mundo ng medisina sa inyo. At sa huli, ano ta naman po ang mangyari, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat!